Pag-usapan natin ang unang 2 linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasama ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, Dr. Gary Dionisio. Magandang gabi po, Dean Dionisio, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi uli, Nina, at maraming salamat sa imbitasyon. Okay, Dean, ano po ang assessment ninyo dito sa unang 2 linggo ng impeachment trial? Well, alam mo, Nina, itong nakaraang 2 linggo ay masusi natin binabantayan sa pamamagitan ng aming grupo, yung Bantay Senado, na kung saan ay titingnan namin lahat ng mga performance ng mga senador. Meron kami mga green flag and red flag. Pero generally, una, masaya kami dahil sa buwan na ito, dahil sa totoo lang, ang taong bayan na makikinabang sa resulta nitong impeachment. Pangalawa, syempre, medyo may mga kahinaan itong impeachment process dahil imbis na mapabilis, imbis na magkaroon kaagad ng pagtalakay sa mga ebidensya, mas nagiging technical at legalistic itong ating impeachment hearing. Tandaan naman natin, kaya nakasaad sa konstitusyon ang impeachment as a tool to remove a public official and to promote accountability, ay kailangan na i-involve natin dito ang karamihang mga mamayan. So, nakikita namin na yun nga, compare with the last impeachment trial that we had during the time of CJ Corona, masyadong technical at masyadong legalistic itong mga nangyayari ngayong impeachment proceedings. Ayun na nga po. Yeah. Yes, Dean, sabi nga ng iba, baka may deliberate attempt na talagang pabagalin at gawing boring itong impeachment trial para mawalan na ng interes ang taong bayan. Kasi mismo yung mga nasa loob, lumalabas-pasok na or inaalisan na. Diba? Imagine 6 hours dire-diretso tapos puro technical ang pinag-uusapan at delays. Pero ano po ang masasabi nyo dyan? Well, sakali ako dyan kasi mukhang may direksyon ang depensa na mag-promote ng isang impeachment fatigue sa mga tao, no? So instead na talakayin ang mga ebidensya na ilalahad ng prosecution, mas nakafocus ito na tanungin, no, yung mga bagay na hindi naman gaanong relevant, no? Kaya nagiging sabi nga natin, no, nagiging irrelevant at nagpo-prolong ang impeachment trial ngayon at papasok tayo sa ikatlong linggo. Yung dalawa pa lang ang witness na nag-present, no, ng prosecution. At buti na nga lang at nag-decide na ang prosecution dahil nakita nila na mukhang may strategy talaga ang depensa na pahaba ito. Kaya binawasan nila yung kanilang mga witness dahil para maiwasan na yung redundancy of presentation of evidence. Pero nandun pa rin sa solidong ground para ipakita sa mga tao yung Article 4, no, itong betrayal of public trust. Yes, oo. Sino po ba sa inyo ang masasabi niyong winners at losers sa unang 2 linggo? Well, katulad sabi ko kanina, siyempre ang unang winner natin dito ay yung taong bayan. Dahil ito yung hinintay pa natin last year. Ito yung 4th win. Ang ibig sabihin lang ito ay gumagana na yung ating institusyon talaga. At sana masustain to. Pero siyempre, ang nakita mo dito, ang loser ay yung depensa dahil wala namang mga solidong argumento na pinapakita pa ang depensa laban sa mga witness ng prosecution. Masyado silang nagiging technical at medyo nakikreate din ng mga confusion. Lalo na may ilan tayong mga central judges na talagang hindi mo na sila pwedeng i-content dahil hindi mo sila pwedeng pagbawalan sa kanilang pagtanong. Pero sana, pakiusap natin sa ibang mga central judges ay maging relevant naman ang mga tanong, maging rational, maging focus. Meron naman silang mga legal team dyan. No, instead na magkaroon ng mga side comments, pag-usapan na lang natin ng ebidensya. Kasi yun ang gusto marinig ng tao. Hindi naman gusto marinig ng tao kung ikaw ay may alam sa Islam, kung ikaw ay graduate ng kung anong universidad. I think these are all irrelevant. What the people need to know at this point is whether the presentation made by the prosecutions are indeed legally founded, and at the same time, talagang magpapakita nung kung guilty talaga yung Vice Presidente. Yun nga po, sabi niyo nga na political process rin or itong
itong impeachment trial at hindi lang legal process. So, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga ilang senador sa klase ng kanilang mga pagtatanong? Naniniwala ba kayo na sa bandang huli ay magbibigay kaya sila ng fair verdict? Or sa umpisa pa lang ay masasabi mo na kung saan talaga sila, kung sino talaga ang kanilang kinakampihan? Well, to be fair sa ating mga senator judges, umaasa pa din tayo na sila ay may sinumpaang tungkulin. When they took an oath as a senator judges, sana iwan nila yung kanilang political affiliation, yung kanilang mga political preferences for 2028. Pero unfortunately, tila may ilan tayong mga senador na hindi na iiwan yung kanilang umbilical cord, no, sa mga political biases nila. So, ito siguro yung pwede nating makitang red flag dito sa nangyayaring impeachment proceeding. So, umaasa tayo na sana magtanong sila nga, katulad ng binanggit ko kanina, dahil na mas relevant at mas focus at higit sa lahat ay logical. Tanungin ang ebidensya, tanungin kung ano yung naging batayan, bakit may ganitong ebidensya. Na huwag na magkaroon ng mga side comments. Kasi makukonfuse ang taong bayan. Sa totoo lang niya, no? Nang nangyayari kasi, instead na malaman natin lahat tayo umaasa na malaman ng ebidensya, nakukonfuse tayo. Dahil parang wala kinalaman yung ilang mga tanong at ilang mga obserbasyon doon sa tinutumbok na presentasyon ng prosecution. No? Hindi man bawal magtanong, pero sana baka pwedeng magtanong naman ng mas cohesive at logical. Opo. At ngayong darating na Tuesday raw ay sasalang itong si NBI Director Melvin Matibag. Ano po ang inaasahan nyo dito, especially sa cross-examination ng defense? Well, alam mo, very crucial yung magiging statement ni Director Melvin Matibag. It just so happen na siya ang director ngayon. Siguro kung yung director last time ay si Director Santiago, I'm sure importante rin yung kanyang magiging pahayag dahil ang direktor, siyempre, yung mga impormasyon na tinanong last time ng senator judges doon kay sa ating mga 2 NBI witness, no, kay Kalilong at kay Ligot nga, no, kay Lotok. So hindi ito masyadong na-discuss yung iba pang mga concerns dahil may mga information sila na hindi previous sa kanila. So I think the statement of Director Matibag will be the very crucial and consequential para tahiin lahat ng mga kwentong pinasend sa atin, no? Kaya importante. Ang kinakatakot ko lang, no, baka hindi maging hostile witness si Director Matibag, no. Magkaroon naman tayo ng mga hostile judges. So parang baka hindi masyadong maayos sa pagtatanong ng ilang mga hostile judges. So sayang naman, no, yung magiging appearance yan ni Director Matibag. So pakiusap lang sa mga senator judges, no, huwag naman kayo maging hostile. Maging objective naman tayo. Kasi lahat naman tayo ay gustong malaman ng katotohanan. Eh. Okay, kung may hostile witness yung sinasabi, no, may hostile senator judges rin, ano? Ito senator judges naman ang posible nating makita dito. So, yun ang, dahil nga, previously, ang dami ng mga statement halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, even ni Senator Pia Cayetano. So, mukhang gano'n ang kanilang direksyon. Samantalang wala naman binabanggit na pangalan si Director Matibag doon sa impormasyon na nakuha niya nga doon sa last 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. So, yun ang nakiisip ko tuloy, no? Wala tayong hostile witness, hostile judges naman. Alright, maraming salamat. Happy weekend, Dina. Maraming salamat din. Junicio. Happy weekend din sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Salamat Thank you. po.